Pumunta na tayo ng Bicol at doon ka lang mag-aaral. Ay, saan po galing yung desisyon na yun? Bakit biglaan? Pinagtatakaan ko lang. Parang bigla-bigla na lang siya ng desisyon na hindi man lang ako tinatanong. Hindi mo naman kayang habang buhay na itago to sa kanya. Kaya ko. Alam ko ako nagkamali, pero ako ang dapat gumawa ng paraan para magkaayos kami. Huwag na sayangin ang oras mo. Dahil hindi mo din siya mahanap dahil busy siya ngayon sa ibang bagay. O should I say sa ibang tao. Kayo na ka pa nanginginig dyan. Maligo ka na, baka magkasakit ka pa. Tingnan natin kung kakayanin niya ngayon na siya ang kontrabida sa buhay ni Raymond. Huwag niyo nga akong ginagago! Ha? Raymond! Tama na! Masaya po ako para sa inyo, Kuya Pusoy. Ito na simula ng next chapter ng buhay niyo. Parang si Princess, nag-uumpisa na rin ang bagong buhay niya sa Bicol. Yan ang naging desisyon ni Tatay. Wala kaming ginagawang masama! Hindi ako tanga, Charlene! Pagkatapos kong makita kayo, nasa loob kayo sa kwarto! Pero kay Libby, hindi pa rin talaga nagsisikin sa utak ko. Ako naniniwala ako. May kasabwat yun. Hindi kayang gawin ni Libby mag-isa. Sinisira mo ang pamilya natin! Kung meron man sumisira sa pamilya natin, ikaw yun! Kayo ni Divina at ang nanay mo! Kung gusto mong bumitaw, let go. If you wanna stay and fix everything, puntahan mo si Raymond. Kausapin mo. Para sa anak mo. Oh my God, the nerve na awayin ka niya tapos sila pala yung may ginagawang milagro. Ako sa'yo. Iiwalayan ko na yung babaeng yan! Raymond, tama na, please. Di ba? Tigilan mo na nga ako, Divina. Alam ko si Mama nagpapunta sa'yo dito. Tantanan niyo na nga ako. Alam ko naman kayo yung gusto maghiwalay kami ni Charlene eh. Raymond, hindi mo ba naisip na makinig sa mami mo? Na baka hindi makakabuti sa'yo na magkabalikan kayo ni Charlene. Wala siyang inambag sa pamilya mo, kundi sakit ng ulo, kahihiyan, eskandalo. At ngayon niloko ka pa niya. Kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo sa ginawa nating dalawa. Ginawa lang ni Shirley yun because of what we did. Gusto niyang gumanti sa atin. Kaya gusto ko sisihin yung sarili ko sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Magkano ka ba? Matagal na yung ugnayan nila ni Adrian. Mas masahol pa yung ginawa niya sa atin. Sa tingin ko, panahon na para kumilos. Tapos na yung kaso. Tsaka nagkasundo na mag-iiwasan na. Kapag inalam pa natin kung sino yung kasabot ni Libby, baka lalo lang magkagulo. Pero hindi kasi dapat palagpasin ng mga ganong princess. Oo, nagkaayos na. Pero ayaw mo bang alamin kung mayroong kasabot si Libby? Kung sino yung tumutulong sa kanya? Sino naman? Si Libby lang naman ang may galit sa akin. Hindi natin malalaman yan kung di natin naalamin. May point si Xavier, Princess. Mabuti nang alam natin kung meron o walang kasabot si Libby. Para alam natin kung sinong kumakalaban sa'yo. Pero paano yung kasunduan? Mag-iimbestiga tayo nang hindi natin kailangan ng mga pulis. Hindi natin sasabihin yung gagawin natin. Ang importante, malaman natin kung sino yung nasa likod ni Libby. Kung sino yung tumutulong sa kanya. Hindi ko kaya iwalayan si Charlene. Mahal ko siya, Divina. Raymond, mahal ka ba niya? Dahil hindi ka niya maluloko kung may nararamdaman siya para sa'yo. Oo, mali yung ginawa natin, pero kung talagang may pakialam siya sa relasyon ninyo, hindi niya tatakpan ng isang mali, ang isa pang pagkakamali. Unless matagal na siyang gumagawa ng mali. Raymond, gumising ka sa katotohanan, please. Baka hindi si Charlene yung para sa'yo. Samantalang nandito ako, handang sumalo sa'yo ni Libby.
Raymond? Raymond? Libby, anak, asan ang daddy mo? I need to talk to him. After you cheated on him, sa tingin mo kakausapin ka pa ni Daddy? Anak, kung ano mang nakarating sa'yo, hindi yung totoo. Anak, makinig ka sa akin. Ako yung niloko ng daddy mo at yung tita Divina mo. At ngayon binabaliktad nila sa I don't believe you! Buti pa si Daddy, inamin niya yung ginawa niya. Eh, ikaw, huling-huli ka na, nagmamalinis ka pa rin. Don't talk to me that way. Wala akong dapat I aminin. don't believe you! Sumusobra ka na, ha? Please, I'm still your mother. I don't deserve to be treated this way. Makinig ka sa akin. Hoy! Hoy! Ano na? Mga sinasaktan ng apo ko! Guard! Tumawag kayo na guards. Ang kapal-glit ang mukha mo, no? Matapos mong lokohin ng anak ko? You think you're still welcome here? Umalis ka na, di ba? Panindigan mo na. Dahil hindi ka na makakabalik dito. Guards! Palayasin ang hakpaslop ang basurang yan na naamoy na rito. Dali, layas! Sandali, bitawan niyo ako. Sandali, anak. Layas! Layas! Anak, please, huwag niyo na po muna kaya. Tratuhin ako ng lola mo na ganito. Layas! Anak! Libby! Raymond! Layas! Raymond! Anak! Raymond! Raymond! Libby, please! Raymond! Ah! Tawan niyo ako! Pwede ba? Umalis ka na? Wala ka ng lugar sa pamamahay na to. Iba na rin talaga mundo ngayon, no? Kung sino pa yung inosente at walang kasalanan, siya pa yung napaparusahan. Sa bagay, hindi naman patas ang buhay katulad ng justice system. Maraming nakukulong na walang kasalanan. Baka nakalimutan mo, yung anak mo ang nagloko. Pero yung ginagawa niya, sa mata niyo, acquitted na siya. Habang ako pinanghihinalaan ni walang ebidensya, kung makapagsentensya kayo dahil ko pang nakapatay ng tao. Oh my God! Hanggang ngayon, pinagpipilitan mo pa rin na inosente ka? Hindi ko kailangan ipilit. Dahil alam ko at alam ng Diyos ang totoo. At hindi ko kailangan ipipilit ang sarili ko dito. Matagal ko nang gustong umalis dito. At iniis ko yung mga hindi mo magandang treatment sa akin dahil nire-respeto kita. At dahil sa pagmamahal ko sa anak at asawa ko. Libby! Libby, anak, pati ba naman ikaw? Hindi ka naniniwala sa akin. Ilang beses niyo rin naman akong hindi pinaniwalaan, di ba? Ilang beses yung maski ng fiancé princess kesa sa akin. Kaya ngayon, patas lang tayo. Anak niya totoo. Pwede ba? Umalis ka na, sabi dito! Huwag niyo hawakan! Kaya ko umalis sa bahay na to. Masakit na yung ginawa niyo lahat. At ikaw, Libby, parang ako nawala ng asawa at anak. Dignidad na lang ang natitira ko. At hindi ko hayaan na mawala pa yun.